Magandang araw mga katunay na Pilipino. Ako si #WalkWithLan at ito ang puso ng politika, ang inyong lingguhang dosis ng katotohanan, pagsusuri at konting katatawanan sa gitna ng mainit na usapin sa ating bayan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang balitang bumulabog sa social media, sa mga kanto at maging sa mga Zoom meetings ng mga tito at tita natin. Ang pahayag ni Senator-elect Rodante Marcoleta tungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Anong sinabi niya? Mali ang batayan, mali ang proseso, ouch, parang sinabing mali ang recipe, kaya masaklap ang adobo. Pero teka ha, mga kaibigan, bago tayo magmalalim, magpapasalamat muna ako sa inyong suporta. Kung bago ka rito, i-hit mo na yung subscribe button, i-like ang video, at i-comment ang iyong opinion sa ibaba. At syempre, para sa mga gustong magbigay ng super thanks, salamat sa pagpapakita ng pagmamahal. Ang bawat super ay naging gasolina ng aming pagsusuri. Kaya tara, simulan na natin ang ilang mga minuto na paglalakbay sa puso ng Philippine politics. Kung ikaw ay nakatira sa Pilipinas noong Pebrero 2025, malamang narinig mo na ang balitang ito, si Vice President Sara Duterte ay na-impeach ng House of Representatives. Boom! Parang plot twist sa isang teleserye, di ba? Ang reklamo mula sa korupsyon, maling paggamit ng pondo, hanggang sa pasintabi sa mga bata pagbabanta umano kay Pangulong Marcos Jr. Ang sabi ng mga kritiko, Sara, bakit ka ganyan? Pero ang sabi ng kampo ni VP Sara, ito ay political vendetta. Ngayon, bakit mahalaga ito? Dahil ang impeachment na ito ay hindi lang tungkol kay Sara Duterte, ito ay tungkol sa mas malaking labanan ng mga dynasty na political sa Pilipinas. Ang Marcoses laban sa Dutertes, parang Game of Thrones. Pero sa halip na dragon, may mga butante at balota. Ang House of Representatives na may mahigit 200 kongresista na sumuporta sa impeachment ay nagpadala ng kaso sa Senado. At dito papasok ang 20th Congress na magsisimula sa Hulyo 2025, kung saan ang 24 na senador, kabilang ang bagong halal na si Rodante Marcoleta, ay magiging senator judges. Ang kailangan para makonvict si VP Sara, 16 na boto. Para ma-acquit, 9 na boto lang. Kaya naman, ang bawat senador ay may hawak na kapangyarihang maaaring magbago ng kasaysayan ng 2028 presidential race. Kung hindi mo pa kilala si Rodante Dante Marcoleta, ito ang crash course mo. Si Marcoleta ay isang veterano sa politika, dating kongresista ng Sagip Party List at ngayon ay senador-elect na umukit na ika-6 na pwesto sa 2025 senatorial race. Pero teka, hindi siya basta-basta kandidato. Siya ay bahagi ng Duterte, ang senatorial slate ng PDP laban na inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Marcoleta ay kilala sa kanyang legal acumen at matalas na pananalita. Siya ang tipong abogado na kapag nagsalita, parang nasa courtroom ka na. Pero ano ang ginawa niya para maapektuhan ang impeachment case ni VP Sara? Noong ika-17 ng Mayo, sinabi niya sa mga reporter, nakita ko kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Ang tanong, anong ibig niyang sabihin at bakit mahalaga ang kanyang opinyon? Pag-usapan natin ang core ng isyong ito at ano ang ibig sabihin ng mali ang batayan, mali ang proseso. Para maintindihan natin, kailangan natin maging Sherlock Holmes ng politika. Una, tignan natin ang batayan. Ang impeachment complaint laban kay VP Sara ay naglalaman ng mga akusasyon tulad ng maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, paglabag sa mga batas laban sa korupsyon, at ang pinaka-kontrobersyal, pagbabanta umano kay Pangulong Marcos Jr. Pero sabi ni Marcoleta, mali ang batayan. Bakit? Ano sa kanya, ang mga akusasyong ito ay hindi sapat na malinaw o hindi maayos na na-edit dokumento upang maging basihan ng impeachment. Halimbawa, ang issue ng confidential funds, kailangan bang patunayan na ginamit ito ng personal na interes o ang pagbabanta kay Marcos? May konkretong ebidensya ba o puro hearsay lang?
Pangalawa, ang proseso dito. Sinasabi ni Marcoleta na may depekto sa paraan ng paghahain ng reklamo. Halimbawa, may mga abogado mula sa Mindanao na humiling sa Supreme Court na itigil ang impeachment trial dahil defective daw ang complaint. May isa pang petisyon na nagsasabing dapat agad mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ang punto, kung mali ang proseso sa simula, parang pagbuo ng bahay na sira ang pundasyon, babaksak yan. Pero teka mga kaibigan, maging critical tayo ha. Si Marcoleta ay kaalyado ng Dutertes. Hindi ba't posible na ang kanyang pahayag ay bahagi ng diskarte upang ipagtanggol si VP Sara? O talagang may punto siya sa kanyang legal arguments? Kung akala mo na ang impeachment na ito ay tungkol lang sa batas, mag-isip ulit. Ang impeachment ni VP Sara ay isang political chess game at ang bawat galaw ay maingat na kinakalkula. Bakit? Dahil ang resulta ng impeachment ay maaring magbago ng landscape ng 2028 presidential election. Kung makonvict si Sara, mawawalan siya ng karapatang tumakbo sa anumang posisyon. Game over para sa kanyang presidential ambitions. Ngayon, tignan natin ang Senado ng 20th Congress. Ayon sa mga balita, may mga senador na malinaw na kaalyado ni Sara tulad nina Senators Bongo, Bato de la Rosa at Robin Padilla, mga PDP laban stalwarts. Senator Amy Marcos at Camille Villar na inendorso ni Sara kahit bahagi sila ng Marcos slate. May mga senador naman na posibleng laban kay Sara tulad ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan na kaalyado ni dating VP Leni Robredo. Pero ang tanong, sino nga ba ang swing votes? At paano gagamitin ni Marcoleta ang kanyang legal expertise para maimpluwensyahan ang debate? At huwag natin kalimutan ang mas malaking konteksto. Ang Marcos Duterte rivalry simula noong 2022, unti-unting nagkakaroon ng bitak ang kanilang unity team. Ang impeachment ni Sara, ang pagpapadala kay Rodrigo Roa Duterte sa ICC, lahat ito ay bahagi ng isang masalimuot na labanan para sa kapangyarihan. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ang pinakamahalaga, kayo. Ang impeachment na ito ay hindi lang labanan ng mga senador o ng mga dynasty. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng Pilipinas. Ang tanong, ano ang papel natin bilang mga botante? Si Marcoleta, ang kanyang pahayag ay nagbigay ng hamon. Pagdidebatihan natin kung tama ba ang impeachment. Pero paano natin gagawin yan? Una, kailangan natin maging informed. Basahin ang mga balita, pakinggan ang mga argumento, at huwag basta maniwala sa mga viral posts sa TikTok. Pangalawa, kailangan natin maging aktibo. Ang 2025 midterm elections ay nagpakita ng kapangyarihan ng boto mula sa tagumpay ni Marcoleta hanggang sa mga Duterte sa Davao. Ang susunod na laban ay sa 2028 at ang bawat desisyon natin ay magkakaroon ng epekto. At panghuli, kailangan natin maging kritikal. Si Marcoleta ay may punto ba sa kanyang mali ang batayan? O ito ba isang diskarte lamang ng kampo ni Sara? Ang sagot ay nasa atin. Sa ating kakayahang mag-isip, magtanong at magdesisyon. At yan mga katunay na Pilipino ang ating ilang minuto na pagsusuri sa pahayag ni Rodante Marcoleta at ang impeachment ni VP Sara Duterte. Ano ang inyong opinion? Tama ba si Marcoleta na mali ang batayan at proseso? O ito ba ay bahagi lamang ng mas malaking political drama? I-comment ang inyong salubin sa ibaba at huwag kalimutang i-like, i-share ang video na ito. Kung nagustuhan mo ang aming pagsusuri, i-hit mo na yung subscribe button at i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na episode. At para sa mga gustong magbigay ng super thanks, salamat sa pagiging bahagi ng aming misyon na dalhin ang katotohanan sa bawat Pilipino. Okay. Hanggang sa susunod mga kaibigan, manatiling matalas, manatiling mulat, at huwag kalimutang mag-isip bago mag-click. Ako si #WalkWithLan para sa puso ng politika, magkita-kita tayo ulit.